Bukod sa luya, may isa ring halamang likas na tumutubo rito sa farm. Ang tawag dito, tibig o native fig. Isa itong uri ng puno na endemic o katutubo sa Pilipinas at karaniwang matatagpuan sa mga gubat o tabing ilog. Pero dito, meron din tayo dito sa Tayabas, Quezon na version ng tibig, mas maliliit lang siya. Yes. At ang sabi ninyo, Sir Ben, yung tibig may dalawang uri. Merong may lalaki, may babae. May lalaki tsaka babaeng prutas. Yes. So ito pong nakikita natin ngayon, ito po ay lalaki o babae? Actually, ito ay babae rin. Ah, babae ito. Oo, babae ito. So medyo makintab siya. Ang lalaki, mas malaki ng konti dito. Saan ba yung lalaki? Maghanap nasa tayo kabila. ng lalaki. Ito! Ay, mas malaki. Yan. Ito yung lalaking tibig. Bakit pinabubulok na lang, sir? Kasi yung lalaki, hindi namin kinakain kasi medyo may pakla siya. Pwede na itong pitasin? O hindi pa? Hindi pa. Dito wala pang gaanong hinog eh. Oo. Merong hinog doon sa kabilang puno, Oo. pero kung manonotice mo yung difference niya, Oo, mas malaki yung lalaki kaysa dun sa babae. oo, tsaka makintab. Makintab. Mas maganda actually, yung Oo, babae. mas attractive Oo, na mas yung attractive siya, mas buhay yung kulay niya, tapos parang mas shiny siya ng kaunti. Pero ito ay matigas pa, hindi pa ito pwedeng Hindi pa kunin. pwede. Ito yung babaeng tibig. Oo, babaeng tibig daw. So, kanina nakita natin yung green na variety at Oo. yung red na variety na fig. Alright. Oo, na tibig. Oo, So- ito may hinog na. Oo, ito may hinog na to. Red siya, medyo deep, dark, maroon color siya kapag hilaw. Oo. Kapag hinog, medyo naglalighten na siya. Bukod sa kulay at itsura, malalaman din kung lalaki o babae ang isang tibig sa laman nito. Ang babaeng tibig, kapag binuksan makikita ang malambot na laman at matubig na loob. Samantala, ang lalaking tibig naman karaniwang tuyo, kaya naman hindi ito kinakain. Dry. Dry. Oh, tingnan ninyo ang pagkakaiba. Mas malaki pero dry. Yes. Mas maliit pero juicy. Dito tayo. Doon tayo sa juicy syempre. So, ang babaeng tibig lamang ang pwedeng kainin. Yes. Ah, paano po ito kinakain? Pwede itong kainin ng as is, sa fresh. Hindi pa siya gaano matamis. Yung texture niya parang alam niyo yung buto ng bayabas, tapos paliitin ninyo ng konti, parang ganun yung peg niya. May mga seeds siya sa loob. Hindi siya matamis, pero hindi rin siya maasim. Ang sabi rin sa akin ni Sir Ben, yung puno ng tibig ay indicator na merong tubig sa lugar. Yes. Kasi hindi tutubo ang punong ito kung walang water source. Kaya madalas nakikita to sa mga tabing ilog, tabing sapa. Ang mga tibig na ating nakuha, diretso na sa kusina. Ako nga pala si Edgar Rubio. Ang aking pong lulutuin ay ang sinigang na bangus sa tibig. Ngayon po ang sisimulan ko ay ang akin munang pinagpakulo na tibig para yung aroma ng tibig ay lumasa na agad. Ito rin po ang magiging asim ng ating sinigang. Sunod na ilalagay ang sibuyas at luya. At saka titimplahan ng asin. Idadagdag ang okra, labanos, sitaw, blended tomatoes, at kamatis. Pagkakulo ng sabaw, ilalagay ang bangus. Pakuluin ng 5 minuto bago isunod ang siling pangsigang at kangkong. Maya-maya pa, pwede nang humigop ng mainit na sabaw ng sinigang na bangus sa tibig. So, hindi natin makikita dito yung tibig kasi yung katas lang niya ang ginamit. Tikman natin yung sabaw na may katas ng tibig. Hindi ko naman malasahan yung difference. Para siyang regular na sinigang na bangus. Hindi siya maasim na maasim. Kasi I suppose yung tibig ay medyo fruity at matamis. Kaya
medyo na-neutralize niya ng kaunti yung asim ng sinigang.